serbisyo, tunay na makakarating. Yan ang Tatak RMN. Yan ang Tatak RMN. RMN. I am broadcasting on all frequencies every day. IFM. Music at News. Impormasyon, intriga, issues. Eye for an eye. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko. Good morning mga idol. Namo tayo ang Idol Lawrence Martinez apo magtimo na po may isa ka iti magtimon iti programa tayo. Ay for an eye. Iti dito nga daw apo iti Martes. Today is March 3, 2026 mga idol. Akit iritang daw. Akit siyempre pumpiang tres kan siyempre si ka Idol Bernadette amok malatan. Shopee Lazada 33. Diba? Shopee Lazada 33 na ta. Free shipping. Oo, magpakilala ka na. Yes, good morning, Idol. Dito ini pagayam yo Idol Bernadette Toledo. Okay, Nagdanag ka idilas? Yes. Last ka ay mo rin ay. Pressure daw kami ni Idol Glenn. Diba? Katapay na pressure ka. Katapay na nakaka-pressure Idol Glenn. Ano mo dito? Saya ato. Saya ato ha, Idol Glenn ha. Okay, so natangal daw kat tiya pagsalita ito kat deto'y bullying kasi deto'y napasamak manen ka no. Adaman biniktima na di jing Same student? same student. Madisi ka. Feeling ko mabalin nga maipanintay doktor deto yen. Aya? Sakit na talaga na Idol Sakit na Lawrence. deto. Pero dalas meron sa kasi yung classmate tayo ko. Orayan yung iba galong amok. Ano dahi bully talaga ang classmate tayo. Nabully kan? Yes. Talaga? Oy. Sakti bull. Charot. Siyat bully. Ala po. Delikado. Nagama. Ang sopay Kaya alam mga idol, papaulo, dahil kang Ronana Damdamag. Itabigan ito ay for an eye. IFM News. IFM News. IFM News. Headline. Manipod, iti report ni Idol Bernadette Toledo. Provincial Sports Office kinamendara na dagiti atleta anang ipagpaset ti AMB Volleyball. Kabayatan na manipod-bot ka ni Idol Dennis Gabriel Alipio mga idol. Ti report na iti dito agundaway ket nagpalagip kano ni Governor Cecilia Araneta Marcos ti paragananad iti Fire Prevention Month. Iti matbiyang iti Regional Women's Month Celebration 2026 inyaswa ti Gobyerno Syudad iti vegan. Lalaki tinarbakan ni Lucosur mapilpilit makiasawa denggem Idol Bernadette. Denggem da kayo apong padang mapilpilit idi makiasawa. Lalaki itinarbakan ni Lucosur mapilpilit makiasawa. Pimatay. Paunay mo't dito. Takat katawang Ano kaming pilpilitan? Tanda kayo kami, managpilpili. Naglalaro, kita pagayam mo, sog-sog damit, di ba? Adot ka sa Jai. Kabayatan na, kauna na Carrot Festival na celebraran ni Jai Bugia sa Benguet. Kaya't kita mga idol, dagiti detalye, dagiti damdamag. IFM News. Manibig ka ni Idol Dennis Gabriel Alipio. Hindi mapelang denggen apo na sa pamanta Badet Amodia Toledo kana ni Rain Santos. Kasi talaga. Idol Rain, pampanawan na kami, men. Pampanawan na kami, men. Hindi ba? Okay, ni Idol Dennis Gabriel Alipio, nagpalagip ka ni Governor Cecilia Marcos. Di ba nagan di Fire Prevention Month, mga idol. Yes, today or datang bulan, iso apo ti Fire Prevention Month. So, nagan tayo. Ano dito yung pamalagip na Idol Dennis Gabriel Alipio? Ito lang report na. IFM News. IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, please come in and good morning. Nagpalagip manen ni Governor Celia Araneta Marcos iti praganat iti publiko gapo iti Fire Prevention Month in bailinan kriti LGU nga masabol iti panangbantay
nang ro nakadagiti kabantayan iti probinsya para iti nakapreventar iti grass can forest fire. In bagana nga maliklikan iti uram no ada iti sipiri kadwan nang runa iti sangap nagbileng iti sibilyo kadagitay karutan amang karnuay iti uram. In bagana pa nga nag-standby dagiti sa amin nga fire truck iti Ilocos Norte en kaso lang nga iti mapasamak nga uram. We have instructed most of our municipalities to be aware because sumuport sa mga areas ng mga parasyanis, mag-drive, ibang persona nagkakaroon sa parang so we have also set up so we also ask the cooperation of our town superintendent that the candidates will have to have outside for involvement. So we are doing joint efforts right now I believe we are working closely with our range officers and the president na talagang i-push their eyes open sa kasi normally at this time medyo nagiging ako ang mga forest so we are really mind on our day. Datos iti BSP adameten pinapasama ang grass fire iti pidig Novera ang kasameten iti natakamat lugar amin dua iti Novera may sa iti pidig Ilocos Norte sa Paypay ewan pa ng tapog iti bulan iti Marso manggandama ti BSP kenti TGIN na bago ito nunong at mapreventaran iti pinakapasama ti grass fire window forest fire. Idol Dennis Alipio Tatak IFM. IFM News. Thank you very much, Idol Dennis Gabriel Alipio. Kabayatan na itiman kini Idol Bernadette Toledo. Provincial Sports Office kinumendaran na dagiti atleta ang nakipagbaset ti AMB Volleyball. At yung report Idol Bernadette, please come in. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kinumendaran ti Provincial Sports and Development Office sa dagiti atleta ang nakipagpaset ti AMB Beach Volleyball nga naiwayat iti Calabes. Second ka ni Miss Helen Rose Domingo, dakkalatulong wenno napinta sa pagrugyanan dagitoy dagiti agtutubo nga atleta nang runa ket adday ti mapaspasangasangan at Southeast Asian Youth Games nga maangay inton 2027 no sa dinoy ti pagilyan ng Pilipinas at ti ag-host. Kunana daytoy ti rason no apay magagaranda makita ti development dagiti ubing nga atleta tapno adupay ti makisalip iti national level manipod ditoy probinsya. Inayon na gundaway dagitoy tapno lalo pay nga maasara iti skills ti ubing kon posible nga makaragpat da iti international level. Nagpapasalamat lang ako doon sa mga nag-participate sa AMB Beach Volleyball natin. It was successful kasi naman yan, para sa mga bata natin na gustong maglaro sa national level. So we are in partnership with the PNBF which is we have 153 beach volleyball na mga bata. Kami, aggressive kami sa development ng mga atleta is because by next year, by 2027, magkakaroon ng Southeast Asian Youth Games which is Pilipinas ang host and pangarap namin na yung mga atleta natin dito sa Ilocos Norte makapaglaro din sa isang international level competition. So maraming salamat sa mga parents, ganun din sa mga coaches na naglalaan ng mga panahon nila sa pag-develop ng mga bata. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Di ba? Pati nirahin ka siya. Tatak. IFM. Nagbayat. IFM News. Kabayatan ng mga idol. Hindi man iti Damag Regional. Hindi man iti Vegan City mga idol. IFM News. IFM News. Regional. Women's Month Celebration 2026 sa nayoswat apo iti Vegan City, Ilocos Sur. At yung report Idol Shandy Papi, please come in. IFM News. IFM News. Regional.
Pinugyan ni Gobyerno ti Ciudad Tivigan ti Women's Month Celebration iti Marso 2, 2026 babaen iti nayuswat nga flag raising ceremony iti bulan iti Marso. Nakipagpaset digito opisyales iti syudad nga individual ni Honorable Mayor Randy Singson, kadwa na digiti miyembro ti konseho, digiti empleyado, miyembro ti Vigan, BNP, BFP, Vigan, ken na dumaduma pa nga women's organization ti syudad. Damag Regional para iti IFM News, Idol Shanti Papi, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. Regional. Thank you very much, Idol Shani Papi. Iti data report. Kapayatan na. Denggen nyo. Denggem, Idol Bernadette. Denggen nyo, mga idol. Ka single, kanda giti mapilpilit ang makiasawa. Ita Ilocosur, kang runana dito na yung Narvacan. Ada apo iti may sa alalaki. A pinilit-pilit na kami nga mag-asawa. Pimatay! At the monthly report, Idol Tony G, please come in. IFM News. IFM News. Regional. Sumango iti kaso ang murder ti lalakyan ng bagkong ken nang patay iti kainuman na EJ Sitio Palikod, Barangay Sukok, Narvacan, Ilocos Sur. Ti lalakya sospek ket agtawan ti 30 ket siyam, taga Barangay Sukok iti nasaw nga ili. Idinto at ti biktima ket lalaki nga agtawan ti 30 ket 5, ken naging indeg iti Barangay San Antonio, Narvacan, Ilocos Sur. Basar kini Police Lieutenant Reynald Ramos ti Narvacan Municipal Police Station ket naggapo iti bantay ang nagkayo ti biktima idi magas iti maysa a pasken ang nakipagpasitan metlaing ti kabagyan na a sospek. Kuna ni Ramos nga iti panagsango daan naginom ket adda iti inreto ti biktima iti sospek nga armen na wenno asawaen na ngem saan ang nagustuhan ti sospek ti panangpilit keng kuana ti biktima ta kabagyan na ti mayretreto keng kuana iso ang nagkinarit da ngem na anawa metlaing dagiti kakadwada. Idin tanagawid ti sospek ket nangala iti imuko nga insakibot na sa nagsubli ti pagginumanda. Ngem idi masidig ti biktima ket sinutil namanen ti sospek. Isumetten iti panangasot na iti imuko nga inbagkong iti tengyeg ti biktima. Naitaray iti ospital ti biktima ngem na ideklarar a dead on arrival. Idinto at ti sospek ket nakemeg iti pagtainganda iti naisayang kat a hot pursuit operation ang nakaalaan pa yen iti imuko nga inaramat na iti krimen. Para iti IFM News, siyak ni Idol Tony G, Tatak IFM. IFM News. IFM News. Regional. Thank you very much, Idol Tony G. Iti data report. Nagbuting meten mga idol. Anat lang ko naman, Idol Bernadette. Padasun dakpilitan. Kala nga ruk-ruk. Makita yun. Mga pamindwa nga murder case. Ay, kunak edatan da namang pilit-pilit kanyak pa nga ag baby kadaan. Ay, alang nga bagkong. Nel katerak dagita kudkudilyo. Di ba? Nel katerak pinag-impis. Won. Narigata. Ano na kami talaga mapilpilit kasar, guys. Unless ada ka ti kultura nga parang Muslim ba yes, sige di fixed marriage. Aya po aya. Pagpanunutan kasi nga nalakas sumrot iti Denggem Rain Santos. Narigati mapilit ko na. So kadin pilpilitan dagita jowam. Dagita jowam Ang ronakat manod jowam nga maibagbagam mo. Apa unay Mano aya Rain. Sabi pintasan. Hamo ka pilpilitan Rain no agaramid kiti baby. Sabak damdamag kat sigati maipadamag. Well, may sa reporter. Naala kang balo. Okay, kabayatan na mga tinapo nga Damag Regional. Kauna na Carrot Festival na celebrar na po J. Bugias sa Benguet. At yung monthly report, Idol Shanti Pami, please come in. IFM News. IFM News. Regional. Mangruginti kaunaan na Carrot Festival ijay Bugias Benguet Manipud Marso 2 saging ganat 8 nga daan iti tema nga Cultivating Sustainable Future, Sowing Innovations, Honoring Heritage. Tampok dito iti panangrambak para iti manalon talento ken tradisyon. Iti kalman Marso 2 naanga iti opening ceremony iti Low Grandstand. Kasaron ito iti Mr. and Miss Bugias Advocacy Pitch. March 3 Farmers Day. March 4 Rescue Olympics. Mass Wedding. Panangipaay ti sarming ti BSU Bugias
gas ken libre a serbisyo iti IBP ken PRC. March 5 fun run manipod Bacolongan Sur aging ganat Low Strand ken Zumba dance competition. March 6 ground demonstration cultural dance drama Bulilit Got Talent ken Battle of the Bands. March 7 civic parade manipod Mondoyan naging ganat Low Grandstand ken Carrot Cake presentation. March 8 raffle draw awarding rides ken closing ceremonies. Damag regional para iti IFM News Idol Shanti Papi tatak IFM. IFM News. IFM News. Regional. Thank you very much, Idol Shanti Papi. Iti data report. IFM News. Okay, so di dyan mga idol, ano gito'y damag tayo tata apigat. Kabayatan na Idol Bernadette, akit siyempre, among Bernadette tay ubing, tay Narvacan. Ni Narvacan man di dyan. Api nagatag, papatay dita. Ano papangas ka? Saan nga buli? Adamang pilpilit nga ang kasar. Kapag asawa. Diba? Paunay kay Metia, gasat yudan, ayan mga idol. Ako tanot makunam si ka, Idol Mike Layante. Ang balikan sa akin nga, busy dito na Ilocosur, Idol Mike Layante. Sisinong bangir Yes, ka okay, issues. IFM Vegan. Bagabigat yung IFM Vegan. Happy viewing kay aming sa kapada ni Beshi Joyce Vasquez. At makunam Rain Santos, napaginawan, nakabati Karo. Karot. When no bagas. Bagas. Bagas ti ay. Okay, so ito ta Gundaway Idol Bernadette again. Di kinanak na tayo imunonan nga Gundaway. Agit talaga apong adda digito'y bully. Yes. Napadaso na bulin? Haan. Siya talaga bully haan. Ang bulbulian da. Bulbuli Tsaka anda mo ka. na apay. Ano magbagadaking ka? Tsaka mapapain da kay Dolores. Same. Ang muno pang-apapaan da kanya. Kita kasing Hun aya apikas joy. Ang Ada mata digitay manang apa. Kada digiti tao nga di mo amot magabgapuanan da. Uwan, adabi ti baga da karagiti teachers mi idi nga kasi kanot pampamay akanya da. Oo. Hangkumot inububra di siya Oo. kanakwada. So nga, tsaka muno pagapgapuan dar talaga kagura daklan talaga. Ngam itilinteg nga ta. Itilinteg nga ta mga idol. Ada nga tamet iti pakaibatugan na. Iti kakastoy. Ay well, no cyberbullying ko na makita adda talaga. Adda talaga iti pagsungsungbatan. Ay call end, teka lang tatawag ay tatantang ni attorney. Attorney da kami ti agkokol. Ayan. Protektaran da. Ano na? Protektaran da kidi ko ti ang muda Oh. ng bulbuli akamat. Ay, ano? Basta nakabubuli kami. Alam ka, mami. Okay lang ako. Supay Hello, Mami Ana Domingo, Manipod, California, USA. Hello. God bless you always, Mami. Thank you for watching, Aman? Paunay met neto. Handang bulbulian. Okay na lang. Susupay, okay na lang. Never mind, this jay. Ngayon, ato pa hindi na labes. Nga isot pa alam pa apo iti depression. Nga iso apo ti Yes. panggudasan dati biyagda. Pakatromaan. Ay, dito na lang daw sa messenger. I-try tayo dito yung messenger. Sige, attorney. Attorney Kid Castro apo. Adali picture na ka? Wow, naka-saven. Kasagana. Nakasaganan. Di ba? Ni Attorney Kid Castro. Hindi kayo mo susunanagan, Attorney El Reneo. El Reneo. Isun sa Kid Castro. Nag-kid na. Forever Yan. kid. Yeah, forever kid. young. Pero di ay shout out kang kanin bagabigat mo baka singirin naktumanin ni Sir Rodel Dakiwag iti Office of the Mayor ni Apo de Gala dito Vintar. Ngado sustunanagan Baby Rodel. Baby Rodel Dakiwag ni bagabigat mo Sir Rodel Dakiwag. Di kalikang kanayin nga baby. Ang lumakay. Talaga. Anya magbaga ni Sir Glenn ba to yung jakmawatan takatawa na ng mga igko. Deta kami, idol rin, umay ka kami mo Super Tata, mapamunsa mo pasar ni Apo Mayor. Ama. Okay, Attorney Kid over tatawag kamdatan. Ano tayo na tagay, amen. Okay, ito tatawag Gundaway. Intan makasasarita Idol Bernadette ni Attorney Kid Ruiz Castro. Itibiyang iti landback na Nueva Era. Siyempre, Attorney Kid na imbagabigat mo. Live ka dito yung I-4-9, dito yung IFM Lawag. Yes, hello. Good morning, sir. Ken kastamit din dagiti inayat nga dumdungig kadeto yung nalata ka programa. Ken kablawak mitten iti na yung bag nga panagdingdingig.
kini Apo Mayority Nueva Era di Sir Aldrin Garbida kenti asawa na nga ni Ma'am Caroline Garbida. So dadamanan actually sir J. Ugis, Barangay Ugis. Tapno ilon sadda dete ganan ASI program. Wow. Okay, yung health program for yung mga ating kababayan dyan sa May Nueva Era. So, alam mo, they are so fortunate na they have really a hardworking mayor na napipil ko para sobrang busy nila. I hope I can cope up with their yung kanilang energy, yung level ng energy nila. Sobrang masipag. So, di ko alam kung tatagal ako ng ganun kasi sobrang sipag. So hopefully I can cope up with their yung energy ni Mayor and of course yung lahat ng staff and including si Ma'am Caroline. So okay. Yun sir. Okay, so Attorney Kid, diretsahan na tayo. Anat makunam kada gitoy ubing datang agbulbuli. So dapat pagsungsung bata na dagitoy or let's just say parents iti mangsungbat iti daytoy kan adaba iti kamali dagiti mestra. Okay, so first of all, pag pinag-uusapan kasi yung mga bata, so dati yung paraan ng ating pagtuturo sa ating mga kabataan tungkol sa kanilang karapatan, so we always keep on telling them of their rights under our laws. Okay, particularly dito sa ating Anti-Bullying Act and at the same time yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. So that is in RA 9344 na inamyendahan din ng Republic Act 10630. So ngayon, ang tanong, di ba dyan sir, okay ba yung reception ng... Okay lang attorney. Okay, so tuloy lang natin. So when you talk about Juvenile Justice and Welfare Act, lagi kasi nating iniisip na ito, while it is true na gumagawa siya, ito dito sa batas, ito kasi is in relation to children in conflict with the law. So noon, we are emphasizing that being a child or a minor, meron talagang proper treatment for them under our laws in a way na hindi sila agad makukulong sa anumang krimen na kanilang nagawa dahil sa rasyonale na dahil nga minor sila. So pag minor, they do not have yet the what we call discernment or yung hindi pa sila nasa tamang pag-iisip para sa kanilang ginagawa. So even in doing yung like for example merong krimeng nangyari, so they are not yet aware of their acts, kaya sa ilalim ng batas merong intervention program or diversion program na ginagawa para hindi sila makulong. Okay, so moving forward, so syempre ito yung dinedisseminate natin sa bawat eskwelahan na pag iyang isang bata na taong 18 years old or taong gulang, so ang pagkakaalam na ng lahat, wala silang criminal liability. So ngayong araw, okay, with this interview, ulitin natin na when you talk about criminal liability, so it's not absolute. Hindi siya absolute pag ikaw ay 18 years old below. Kasi meron, according to our Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, okay, wala lang criminal liability pag ikaw ay 15 years old pababa. So, walang criminal liability. So, but then, when you talk about crimes under Article 100 of the Revised Penal Code, so, sa Article 100 ng ating Revised Penal Code, sinasabi doon that a person criminally liable is civilly liable. So, 'di ba? 'Yun ang sinasabi ng Article 100. So, ibig lang sabihin na kung yung isang krimen ay nagawa, so maybe you can be exempted from criminal liability. So, hindi ka makukulong because of minority, kasi nga it is an exempting circumstance. Kaya lang ang maiiwan doon is yung civil liability. So, when you talk about civil liability, so yung ikaw na bata, particularly your parents, kasi wala ka namang kakayanan na magbayad sa danyos na ginawa mo,
So magbabayad yung magulang mo. So just like in the case doon sa Ilocos Sur, 'di ba sir, naalala mo? Yes. Yung isang bata na, 'di ba, yung may kinugtaran na DJ Ubing. So syempre DJ nga Ubing nga kinugtaran na. So she incurred sugat, 'di ba, jibagina. Yes, attorney. Dati alleged nga syempre kinugtaran na ti ulo na, so the child will be subjected to several tests like CT scan. So we know for a fact now kung isang bata ay sinagawan ng ganitong medical assistance like yung CT scan, it will cost a lot, di ba? Mahal din ang pagpapa-CT scan. So ngayon, syempre yung suspect dito, siya yung mananagot. So syempre kung ikaw na bata na nahirapan ka na nga na bigyan ng magulang mo ng pamasahe or bigyan ng baon sa eskwelahan. So ngayon, nagkaroon ka pa ng dagdag na problema kasi nga, di ba, meron kang ginawang pananakit sa yung kapwa bata. So kung yung bata na yon ay under observation at gagawan siya ng medical test, so lahat ng babayaran doon sa test ng bata na yon, or worse, meron nga talagang totoong nangyari doon na kailangan gamutin, so lahat yan isa-shoulder ng bata na nanakit. Siyempre, hindi naman yung directly hindi naman yung bata mismo kasi nga wala pa namang kakayanan, pero the parents. Okay, so yun yung pananagutan niya. Under kung yung bata is 15 years old below. So ngayon, ang tanong naman is how about yung above 15 but below 18? Yes. So dito na papasok yung tinatawag nating discernment. Discernment means naiintindihan niya ba ang kanyang ginawa, kung tama ba ito or mali. So ngayon, criminal liability yan. Kung may discernment yan, pwede yang ikulong. Okay, upon reaching the age of majority. So pag narating na niya yung kanyang edad na more than 18 years old, so pwede siyang ikulong. Okay, he is only under what we call suspended sentence. Okay, so kung guilty siya, so he will only be under suspended sentence. So ang tanong, makukulong ba siya? The answer is yes. Okay, so kasi nga may discernment, alam niya yung kanyang ginagawa. So sa panahon ngayon, mabilis bang mahirap bang patunayan na merong discernment ang isang bata? So hindi na, kasi nga with the advancement of technology, may social media, so aware na sila sa kanilang mga ginagawa. And basically, pag pinag-uusapan yung pananakit sa kapwa bata at yung edad mo ay more than 15 years old below 18, parang mahirap na rin patunayan na sabihin mo na wala ka sa tamang pag-iisip. Tama ba siya? Yes, tama. Kasi nga, di ba, alam mo naman na kung ikaw ay sinaktan, halimbawa, kinugtaran ka kuma, nagriga nga tangay ipalawagan nga, bagam nga awan ti usto nga panunot mo, iso nga nakugtaram ti padam nga ubing. And you know for a fact na no sikat ti kinugtaran da, di ba? Nagana masaktan ka. There's physical abuse. So mahirap na rin patunayan yan. Kaya paalala natin sa mga bata na edad more than 15, below 18, there is still what we call criminal liability when you acted with discernment. And proving someone else who acted with discernment, hindi na ganun kahirap. Okay, so alam na sabihin natin, di ba, paano patunayan na wala kang discernment doon? Alam mo naman na kung paano masaktan, di ba? Sa pag-ibig nga, alam mo kung paano ka nasasaktan. Hindi ka nga lang sinagot ng girlfriend or boyfriend mo, nasasaktan ka na, di ba? How much more with the physical abuse? Di ba? Kung ikaw ay, di ba, ikinugtaran na tarupa, may bagam nga awan ti discernment mo. But anyway, basta gusto lang nating i-highlight dito is that it is not absolute na wala kang kasalanan sa ilalim ng batas. So lalo na kung ikaw ay 15 to 18 years old and the court will be able to establish that you acted with discernment, so ikaw ay pwedeng makulong only under suspended sentence. Kasi dadaan ka muna sa tinatawag nating
diversion program. So kahit ka sa diversion ilalagay ka sa bahay, Bahay Pag-asa. Kanlungan ba yun? Bahay Pag-asa, yun, Kanlungan. Pag-asa. Ayan. Yan. Di ba, ilalagay ka doon. So kung separated ka with other kids, so that only means na rin yan, it's a form of deprivation of your liberty. And if you are under monitoring or supervision of DSWD, so malaya ka bang namumuhay pag gano'n, na merong tumitingin sa bawat galaw mo. So paalala natin sa mga kabataan na wala talagang lugar yung tinatawag nating pang-abuso sa kapwa. So meron kayong pananagutan. Okay. So lagi niyong tatandaan yan. Meron kayong pananagutan, hindi ito ibig sabihin na yun nga, yung sabi nga natin na even a minor can be made criminally liable, particularly when your age is between 15 to 18 years old and you acted with discernment. And of course, balik tayo doon sa tanong nyo rin kasi nga sinimulan natin na ang usapin ay yung bullying natin. So bullying yung usapan. So pagdating naman sa bullying, so hopefully at this point yung batang gumawa ng pang-aabuso doon sa kapwa niya bata, so syempre meron yang disciplinary action dapat galing sa eskwelahan. So I hope, sabi ko nga, with that very harsh, di ba, yung kanyang ginawang physical abuse, di ba, hindi naman niya deserve yan ng suspension lang sa tingin ko. So dapat ilayo siya ng todo doon sa eskwelahan na yon. Baka expulsion na, attorney. Yes, expulsion na yan. So aside from counseling, merong expulsion kasi nga nandun pa rin yung trauma doon sa kanyang biktima. So alam mo sir, I always emphasize din na sorry na lang kung it will not take yung parang hindi maganda yung take ng mga kapareho nating guro kasi I was also a full-time faculty before at MMSU bago naging banker and naging lawyer. And at least kahit ngayon nagtuturo pa rin tayo in college. So ngayon moving forward, ang nakita ko kasi rito, parang nawawala kasi yung importansya ng tinatawag nating school orientation. Yes. Na 'di ba pag nag-start ng klase, hindi na rin natin masyadong nakikita yung student handbook. Sa tingin natin the fact na meron na tayong social media. So nakagawa na tayo ng school Facebook page, official Facebook page ng eskwelahan. So hindi ba po pwede na we utilize this social media para naman magkaroon ng information dissemination, tama ba sir? Yes. So doon sa yung school manual natin na nakapaloob yung ating anti-bullying policy na minamandato ng ating Anti-Bullying Act of 2013. So dapat doon sa ating school manual, hindi lang siya nakaprint. Baka po pwede rin naman ilagay na rin natin sa school digital page natin. Sa official Facebook page that they can access it anytime. Diba? Para naman alam nila kung ano yung kanilang responsibilidad bilang kabataan sa eskwelahan. Okay, so yun eh. And another thing, yung gusto ko ring puntuhan dito, syempre tayo, parang ikaw din sir, meron din tayong Facebook page. So, syempre gumagawa rin tayo ng content. So, lalo na yung mga teachers natin, gumagawa rin sila ng mga content, diba? So, ang problema kasi, nagagawa natin ng content, yung sumasayaw tayo, hindi man lang natin ma-share yung ating anti-bullying policy. So, hindi ko naman nilalahat ng lahat ng mga teacher. So, we have that full regards. Meron tayong full respect with our teachers kasi teacher din tayo. But then again, parang nakakaligtaan na aside from the fact na yung ating social media is for entertainment, sana naman gawin din nating educational. Kasi nga ang lawak ng sakop niya. So, very important na magkaroon ng proper information dissemination. Kaya lang kasi, ang nakakalungkot, minsan yung napapanood pa natin sa radyo, sa TV, napapanood natin sa Facebook, yung content ng mga some teachers using official time kasi nasa eskwelahan, yung may mga pinapakitang pang-aabuso. So hindi naman tama yun, di ba? Yes. So kaya nakakalungkot isipin na there are things that
na ganito, na may mga nangyayaring ganito. So sana ngayon pa lang wala nang sanang ganyan. Or hindi naman totally na may eradicate mo yan. Kasi hindi mo naman hawak yung buhay kahit ng mga bata or tayo rin matatanda, hindi mo naman hawak yung buhay ng bawat isa. And of course, ang punto lang natin, dapat ma-minimize yung ganitong abuses considering na meron na rin tayong social media para alam natin kung ano ba talaga ang mali, di ba? Yes. Alam na natin kung anong mali, tama. So through our social media, so marami ng way how to educate people, particularly yung ating mga kabataan. So yun naman yung nakikita natin dyan. Kasi in the past, I used to be na para tayong natawag doon na babash dahil nga parang teacher ka tapos kinokomentuhan mo mga teacher din. Hindi naman, we should do it responsibly. We are not perfect. We also commit mistakes. But then again, very basic naman yan. Na nagagawa mo nga talaga naman gumawa ng, di ba, nabibidyohan nyo nga yung pag-akyat nyo sa flagpole. Yeah. Oo. Di ba, nagbibidyohan mo yung pag-akyat mo sa flagpole. Yung ikaw ay, yung TV na inaayos mo at na tumama sa ulo mo. So, di ba, nagagawan mo ng video. Oo. Pero yung ating anti-bullying policy na simpleng pag-post lang naman. Kung anong nilalaman ng ating wala. So doon tayo nalulungkot dahil nga parang parang mas mali pa yata yung tinuturo natin kung ganun. Kasi yung pinapakita natin mga katatawanan na minsan parang tinatranslate na ng kabataan na tama lang yon pero basically mali yon, di ba? Yes, attorney. So yun lang yung observation natin. Okay, attorney, doon ko mati pagsaritan tangam tayo kani Idol Bernadette ngam i-part 2 tayo to detoy ay attorney dat pwede ka stakat mas ma-expand man pa detoy detoy kaya tayo nga pasamakan kang runaan nakat ubing iti involve ka detoy bullying, attorney. Yes sir, my pleasure sir. Okay, so ada kablawang attorney, go ahead. Okay, so kablawak pa'y kadagiti kadwak ito'y Land Bank of the Philippines, Ilocos Norte Lending Center. So paalala rin natin yung ating mga farmers na gustong magpa-finance kasi may mga low interest talaga para galing sa ating mga programa. Meron nga ang 0% para sa ating mga kooperatiba for lending to farmers. So meron tayong mga ganyang serbisyo. So you can just approach us here in Land Bank. Yes. So dahil tayo ay nasa last week of our dito sa Land Bank. So I want to extend also my sincerest thanks to our boss, si Sir John Ramirez and our team. So maraming salamat for the experience. Okay, so thank you very much and magandang umaga po sa lahat. Okay, maraming salamat Attorney Kid Castro po manipod iti Land Bank. Maraming salamat attorney. Ayan. Ano tin na surusurom Idol Bernadette? Ken dapat nakasursurong matagiti dagdagan Sapay lang kuma. 15 to 18 years old. Yes, ni Rain at 6 years old. 6 times 6. 12 times 2. Times 3. Times 6, 12 ka. Ay, hindi. 6 times 6? 6 plus 6 pala yun eh. Sorry po, nabingi. Okay, wait. Ano ba naman yan? Okay, hello kay ka Pastor Arvin Palaganas, kina Arnel, ni Sir Georgie Jimenez. Yes, Sir Georgie Jimenez. Hello. Ay, Good hello, morning. sir. Kasabay Buibuya pa ninanang ko, Idol Lawrence. Hello, nanang mo. Ano ni mami mo? Brenda Amuja Toledo. Hello, Ayan. mami. Hello, Mother. Ayan, Mother Earth. Pati nanang ko, Jay Balay. Kani Mami Tessie. Amam ni Mami Tessie, nanang na. Ay, Mami Tessie, amam mo. Oo, nanang ni Idol Glenn. Okay, mga idol, ang mamaya dapat bati pa yung oras na ito yung programa tayo iPhone and I. Ito na po na yung bigat, ito kasing oras, 7:45 to 8:30 in the morning. Nakadkadok ni Idol Bernadette Toledo. and of course, ni Idol Willie De La Cruz, iti biyang iti technical ni Idol Glenn Batoyong, iti digital para matmaton ni Ma'am Leonora Pio. Numuti biyang Idol Lawrence Martinez na imbang kinagasat, ngal daw tayo amin asa nga pada. This is 99.5 IFM Lawag, Tatak RMN. Impormasyon, intriga, issues. Eye for an eye. Ito ang IFM. The Music and News FM station of RMN. Philippines best.
Salawag. 99.5. Hit after hit, IFM Philippines. Member KBB. Ganyan ang Pinoy. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Be extraordinary with MX3. Good pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng